Sabi ni Victoriano Plus. Oh, wow. Plus is having all-time high. Tama ba? Or all-time high ba? Or ano siya? Or 52-week high? Hindi ko na alam. Saan yan? Ayan, oh. Hindi pa siya. Hindi naman pala siya all-time high. Pero 52-week high na itong si ano. Yan. 52-week high itong si Plus ngayon. Ayan. Yung next resistance ko is nasa 7.25 and the stock is on a uptrend. Diba? So ganito sana yung mga magagandang i-trade, no, na mga stock kasi they are uptrend, so kumbaga momentum wise nasa kanila pa. Okay? So kung meron akong hawak na plus, anong gagawin ko at this point? Yan. Notice this ha, yung resistance ko at 7.25. Sobrang lapit na nung stock, no? So pag ganito, I would prepare for a partial sell. Okay? Ibig sabihin nun, kapag lumalapit siya doon sa resistance, I'll think about partially selling it para makapag-take profit, no? Sabi nga natin kanina, we do not know kung hanggang saan aabutin yung stock dahil hindi natin siya kayang kontrolin. But what we can control is how the setup of the stock is pagdating dito sa chart natin. And for me, yung next resistance kasi is 7.25. So since malapit na siya dyan, partial sell ako. Okay? Kung wala naman akong hawak na plus, anong gagawin ko? I'll wait. Hintayin ko na mag-breakout yan. Doon ako sa breakout, bibili. Okay? Sabi ni Ian Globe. Si Globe kasi sa ngayon is on a sideways move, no? On a short term. Okay? Pero on the midterm and hanggang long term, actually the stock is still on a downtrend. Ayan yun. Diba? Naka-downtrend pa yan on the long term, no? Pero sa ngayon, at least sideways siya. Okay? Yung range ko is from 1,700 hanggang 2,050. And given na medyo nasa taas pa siya ng support, kung meron akong hawak na globe, I'll hold. I'll set my cut loss point at 1,750. Kung wala naman akong hawak na globe, I'll wait. Hintayin ko na mag-drop muna siya to 1,700. Okay? Kasi dalawa yan eh. I now have the resistance here at 2,040 or 2,050, pero at the same time, kung mapansin natin, andyan din yung moving average natin. Nagiging resistance pa dun sa stock. So much better kung hintayin natin na makalampas yan doon sa mga moving averages or doon sa resistance para at least bawas ng konti doon sa negative momentum. Next is MM. For Merrimart, so Merrimart is sideways. Pero midterm nito kasi downtrend eh. No? So sideways siya sa ngayon. On the short term nga lang, no? Also kasi ang problema natin dito kay Merrimart is yung volume niya, it's sobrang baba. Or let me try to specify that. Yung kanyang traded value, sobrang baba. No? Like for example, kanina, magkano lang siya? Imagine this, 650,000. No? Yan lang yung traded value niya or volume niya. No? Multiply that 650 times 1.13, for example. We're just talking at what? 800,000 na total traded value. No? And sobrang baba nun. Okay? I would rather place my money doon sa mga liquid stocks kesa doon sa mga masyadong mababa yung volume.
Okay? Kung meron akong hawak na Merrimart, sa ngayon, I'll sell it. No? I'll look for opportunity to sell yung mga green candle. Like kung kanina, green candle, no? I'll sell it. And then I'll move it somewhere else na mas maganda yung trend. No? Merrimart is not on the good side, no? Pagdating sa trend. Sabi ni Danny, green daw. Ayan, si green, another stock na high volume to kaninang umaga, no? High volume yan kanina. And kung mapapansin natin, the stock is medyo nagre-rebound, no? Pero here's the thing, ha? The stock, generally, it's still downtrend. Kaya medyo ingat lang din kayo dito kay green. Okay? Ingat lang kay green. Downtrend pa rin yan. Kung meron akong hawak na green, since papalapit na siya dito, I'll prepare to sell. Magte-take profit na ako if profit na siya or magka-cut loss na ako dyan. Okay? Kasi again, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi tayo dapat nag-trade ng stock na downtrend unless you know what you're doing. Okay? I can trade a downtrending stock pero I choose not to because the odds are not in my favor. The risk is too high sa isang downtrending stock. Okay? So, ingat, no? Sabi ni Gon, DMC. Ayan. DMC naman, uy, nakatawid na siya. Nice naman. Nakatawid na siya dun sa 10.5. And it's now it's now trading at 10.64. So, which is quite good. Okay? Yung next resistance ko dito would be 11.5. Ayan. Extend ko nga to ng konti. Para, ayan. That's a lot better. Okay? So, kung halimbawa meron akong hawak na DMC, anong gagawin ko? At this time, I'll hold. No? And then, I'll wait for about 2 to 3 days. No? I'll wait for about 2 to 3 days and my hope is that the stock remains above 10.5. Okay? Kung wala naman akong hawak na DMC, anong gagawin ko? Let's try to check, no? Okay pa ba? Ay, medyo maliit lang kasi yung yung upside. So probably not, no? I would wait for a better price, no? Sa ngayon kasi maliit na lang yung upside niya. Jennifer Ali, bibilisan ko ng konti guys ha. So Ali, ganun pa din. This is still on a sideways move. Siguro mas gusto kong magstay siya above 29.35 for about 2 to 3 days more, no? Para at least mas solid yung volume niya. Kung meron akong hawak na Ali, at this time I'll hold. Pero kung wala, siguro, yun nga, I'll wait for 2 to 3 days. Tingnan natin kung ma-establish niya yung support level niya doon. Sabi ni Phil, ASEN. Nangihinayang talaga ako dito kay ASEN. Kasi ang ganda na nung ginagawa niya before. And even ito, nagkakaroon na siya ng volatility doon sa 5 pesos. No? Yun yung ayoko sana doon sa isang stock na magkakaroon ka ng volatility doon sa support line mo. Kasi, actually resistance line na pala siya ngayon, no? Kasi nahulog na siya dito eh. Okay? At 5:01 kanina, I mean yung presyo hindi yung oras. At 5:01, for me medyo delix pa ito. Okay? The good news, nakatawid siya above 5 pesos. Pero again, check this MA50. Okay? Historically, siya yung ginagawang resistance, no? Support and resistance ng stock together with the MA200. Okay? So, kung meron akong hawak na ASEN, anong gagawin ko? At this time, I'll hold. No, I'll hold.
Pero again, yung 5 pesos yung ano ko yung pinaka-concern ko dito. I think hindi pa siya ganun kalakas, no? To stay above that. I hope that I am wrong. Pero volume-wise kasi medyo mababa na rin siya. Kung wala naman akong hawak na ace, anong gagawin ko? Again, I'll wait. Gusto ko makita na ma-break niya muna tong MA50. No? And that means the stock needs to stay above 5 pesos for the next couple of days. Sabi ni Eric, RCR. Ayun. So RCR is one of the REIT stocks which, as you can see here, downtrend pa din. No? Ayan o. Downtrend pa rin. Actually, halos lahat ng REIT stock is down, no? Okay. So again, the play here, wala akong ibang nakikitang play dito kay RCR kung hindi long term. That is the case for all REITs. Okay? Pero kung ipipili talaga natin ang short-term trading dito kay RCR, then at this time, hindi pa siya ganun ka-convincing for me. Okay? Because again, the stock is still on a downtrend. So kung meron akong hawak na RCR on a short term, I look for opportunity to sell. Kung wala akong hawak na RCR, I'll stay away from it. DNL. Ganun din, no? Halos pare-pareha sila ngayon. Although DNL is obviously not a REIT stock, pero again, downtrend pa rin kasi siya. No? Kung meron akong hawak na DNL at this time, I'll hold. Pwede, no? Kasi nakabalik siya above 6.5. Pero kasi sobrang nipis pa rin niya eh. The volume itself is very low. No? Kung wala akong hawak na DNL, anong gagawin ko? I'll stay away, no? Or alternatively, siguro ganito, I'll wait for 5 days, no? 5 days minimum. Kapag ka yung stock nagstay above 6.5 in the next 5 days, then I think pwede siya i-test buy. But at this early stage, tingin ko hindi pa. Sabi ni Rodolfo, Monde raw. Monde. Tingnan natin ha. Kay Monde Nise naman, ayun lang, nauntog. Ha. Sayang. Nauntog si Monde doon sa MA200. No? This is the value of having your moving averages posted or enabled sa mga charts ninyo. Kasi apart from knowing yung mga horizontal lines, yung mga moving averages natin, that can also serve as support and resistance. No? Especially MA200 at saka MA50. Okay? So kung tignan nyo kay Monde, wala. Talagang MA200 yung ano niya, yung kryptonite niya. At least at this time, no, nauntog na siya doon. Kung meron akong hawak na Monde, anong gagawin ko? I think there's a mini support happening here at 8.5. So I can take that, no? I can still hold, pero at 8.5 pag nahulog pa siya below that, I'll sell. Kung wala naman akong hawak na Monde, anong gagawin ko? Simple, hindi ako mag-aabang sa 8.5, mag-aabang ako sa 7.3. Actually, I would even consider itong 6.4, no? Yung previous niya. Pero siguro 7.3 would be a good start. Tapos 6.6 pesos or 6.10 naman yung kasunod kapag ka nahulog pa even further. For Jill, BDO. This is nice. So BDO is on a sideways move and yung range ko is between 128 hanggang 150. The stock is currently trading at 141. So medyo may may space, no, between 141 hanggang 150. Pero at the same time, it's
it's quite far from the support line na 128. Kung meron akong hawak na BDO, I'll hold. Okay? While kung wala akong hawak na BDO, then I'll wait. Hintayin ko siya na mag-drop and then bounce. Oops. Okay? Drop and bounce, no? Yun yung hihintayin ko sa kanya. Or alternatively, kung kaya niyang basagin yan, then better at breakout, no? Bakit hindi ngayon? Simply because the upside is low sa ngayon, no? Its current trading price versus the target price. Masyadong maliit. Sayang for me. Sa akin, it's not worth it. Okay? Next, MER. For Meralco, ayun lang. Uptrend si Meralco on a short term, yun nga lang may untog siya, no? Mapapansin nyo rito. Nauntog siya dun sa 380. Kung meron akong hawak na MER at this time, I'll hold, no? Pero I'll place my cut loss point at 350, 300, 360. No? Doon ako maglalagay ng cut loss. Cut loss lang 'yan, ha. Kung wala naman akong hawak na MER, I'll wait for the breakout. Breakout play yung gagawin ko sa kanya. Or siguro ito, even the MA50, pwede ko siyang gamitin as my buying area. Bruno, CNPF. CNPF, ayun lang, medyo nalaglag ulit siya. Balik siya dun sa yung 29.30 na binrake niya before, ngayon resistance na ulit siya. Kung meron akong CNPF, uptrend pa naman siya, that's fine, no? Kung meron akong CNPF, I'll take this as a win na and take profit, no? Kung wala akong hawak na CNPF, again, I'll wait for 24.50. Okay, and then last na lang itong kay Rose is nickel. I think napag-usapan natin si nickel kanina, hindi pa ba? Ay, hindi pa. Ayan. Ganun din untog din kasi itong si nickel dun sa MA50, MA200. So for me, not a good place for nickel at this time. Kung meron akong hawak na nickel, pwede ko siyang i-hold, no? Pero hanggang 570 lang. Okay? Yun yung cut loss price ko. Kung wala akong hawak na nickel, then I'll wait. Hintayin ko na lang siya. Kasi gusto ko makita talaga mag-breakout siya dun sa 635 no? Which is the previous resistance here. Okay? So, ayan. Okay, so guys, yun na lang muna ngayon, no? Pasensya na kung hindi ko naubos lahat, pero I hope you learned something. Okay? So, maraming salamat for tuning in. I'll place the timestamp, okay? Dun sa mga napag-usapan nating stock mamaya, and then I'll upload ko siya by tomorrow. Okay? Para kung gusto nyo yung reviewin with timestamp, madali na lang. Okay? So that's it. Maraming salamat for tuning in, everyone. Good night and good luck sa inyong mga trading. Bye, guys.